At ayun na nga, habang nakasalang ang labada ko ay mag-aayos ako ng gamit at magpapalit ako ng bedsheet. Kapag may free time ako, ginagawa ko talaga lahat ng mga importanteng bagay na dapat kong gawin. Kapag maaga akong mag-check out or maganda ang schedule ko, naglilinis ako ng gamit, naglalaba. Iba din kasi ang feeling kapag wala kang iisipin na labada. Masarap din magpahinga kapag maayos, mabango at malinis ang higaan mo. Para kahit pagod ka sa trabaho ay ang sarap matulog at magpahinga. Dito sa loob ng kabina ay dapat may respeto ka sa cabin mate mo. Kapag siya ay nagpapahinga, natutulog, i-minimize mo ang iyong pag-iingay. Para pag ikaw naman ang nagpapahinga, ay ganun din ang gagawin niya sa'yo. Swerte ako at dalawa lang kami dito sa kabina at magkasundo kami. Hindi kasi lahat ng masasampahan mong barko ay dalawahan lang. Meron minsang apatan at kapag minalas-malas ka, meron pang limahan. Kaya expect mo na meron talagang isang magiging maingay. Hindi talaga maiiwasan sa barko ang hindi pagkakaintindihan sa loob ng kabina. Kaya maswerte ka kapag ang kakabina mo ay mabait at may respeto sa isa't isa. Kailangan mo rin talaga ng mahaba-habang pasensya sa mga magiging kakabina mo. Kasi hindi lahat okay. Kaya dapat magmumula sa'yo ang respeto. Yung mga gamit kasi namin, usually nasa table lang. Kaya dapat wag mong pakikialaman ang gamit na hindi iyo. At kung marami man kayo sa kabina, dapat gabi pa lang nag-uusap-usap na kayo kung ano ang schedule nyo kinabukasan para alam nyo kung sino yung unang maliligo. Proper communication lang para kinabukasan, hindi kayo nag-aagawan sa CR kung sino ba yung unang gagamit. Usually, ganyan ang nangyayari dito kapag hindi kayo nag-uusap-usap. Magkakaroon kayo ng misunderstanding dahil sa mga simpleng bagay. O siya, hanggang dito na lang. Masyado nang mahaba yung kwento ko. Tapos na akong magpalit ng bedsheet. Hay, ang sarap magpahinga.